Ako si Maria at ito ang aking kwento. Madaling araw na nang magising si Carmela. Nilingon niya si Idam na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Kanina pa sinusubukan ni Carmela na matulog ulit pero isang oras na ang nakalipas. Pero gising na gising pa rin ang diwa niya. Bumangon si Carmela at nagtungo ng veranda para magpahangin. Iniisip niya na naman ang isinampa nilang kaso kay Shawnee. Gusto niya nang malaman kaagad ang hatol ng korte sa kanya para matahimik na siya. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Carmela habang niyayakap siya ng malamig na simoy ng hangin. Napahawak siya sa tiyan niya nang makaramdam siya ng gutom. Naipilig niyang ulo niya dahil marami naman siyang nakain noong dinner nila at hindi rin siya yung tipo ng tao na mahilig sa midnight snacks. Babaliwalain niya na lang sana yon pero pakiramdam niya gutom na gutom siya na tila ba walang kinain kagabi. Bumalik na siya sa loob ng kwarto at tiningnan si Idam. Naupo siya sa kama habang nag-iisip kung gigisingin niya ba ito. Gusto niyang tiisin ang gutom niya dahil ilang oras na lang naman ay magbe-breakfast na sila. Pero para bang hindi niya kayang maghintay. Mahina niyang tinapik sa binti si Idam. Mabilis namang nagising si Idam at tiningnan si Carmela. Nakatulala pa itong nakatingin kay Carmela. Isang mata lang ang nakabukas at namumula pa ito. Hindi ka ba makatulog? Paus na tanong ni Idam saka siya naupot nilapitan ng asawa niya. Unti-unti niyang binubuksan din ang isa niyang mata dahil medyo nasisilaw pang mga to sa liwanag na nagmumula sa mga ilaw. Nagugutom ako, nahihiya niyang saad. Napahilamos na muna si Idam sa mukha niya at ginigising ang diwa dahil medyo natutulala pa siya dahil sa biglaang gising. Anong gusto mong kainin? Gusto mo bang maghanap ako sa labas o magluto na lang ako? Tanong niya. Malagong pa rin ang boses dahil bagong gising lang. Nag-isip naman si Carmela kung anong gusto niya. Mag-take out na lang tayo sa labas, baka matagalan ka pa kapag nagluto ka. Sagot niya. Tumayo si Idam at hinanap ang wallet at susi niya. Wait me here, wika pa niya kahit na inaantok pa siya. Hindi nakarinig ng kahit na konting reklamo si Carmela, kahit na alanganing oras na. Pwede ba akong sumama? Hindi ako mapapakali kung mag-isa ka lang nalalabas. Habang nandito ako't naghihintay. Just to make sure na makakauwi ka ng ligtas. Then let's go, sagot ni Idam. Dahan-dahan silang lumabas ng mansyon para hindi sila makaabala ng mga natutulog na. May ngiti sa labi ni Carmela nang makaalis sila. Iba yung satisfaction na nararamdaman niya. Hindi niya kailangang pilitin ng asawa niya para ibigay ang mga gusto niya. Ano bang gusto mo? Tanong ni Idam. Nag-isip naman si Carmela pero hindi niya alam kung anong gusto niya. Nang ilang minuto na ang lumipas pero hindi pa sumasagot si Carmela ay nilingon na siya ni Idam. May maisasuggest ka ba? Tanong ni Carmela. Maraming alam si Idam na pwede nilang pagbilhan ng pagkain pero hindi naman niya alam kung magugustuhan yun ni Carmela. What about beef steak, burger steak, beef stew, creamy chicken pasta, teriyaki beef, ano pa nga ba? Nag-iisip pa si Idam kung anong isasuggest niya pero hindi niya na alam. Just juice. Aniya nang wala na siyang maisip na pwedeng isuggest. Seafood, sagot ni Carmela. Natawa at napailing na lang si Idam dahil wala naman sa sinabi niyang pamimilian ng gusto ng asawa niya. Okay, if that is what you want. Naghanap na si Idam ng seafood restaurant na bukas pa ng ganitong oras o bukas na ng ganitong oras. Nang makakita siya ng restaurant na marami pang ilaw ay doon na siya nagtungo. Kitang-kita naman kasi sa malaki nilang signage kung anong pinaka-best seller sa menu nila. Sasama ka pa ba sa akin o maiwan ka na dito? Sasama na lang ako. Bumaba na si Idam at pinagbuksan ng pintuan si Carmela. Sabay na silang nagtungo sa loob ng restaurant. May ilan namang customer ang restaurant. Good morning ma'am and sir. Dine in or take out po? Tanong kaagad sa kanila ng waitress. Take out, available ba ang seafood nyo? Tanong ni Idam habang nakatingin sa menu. Yes sir, mamili na lang po kayo kung anong package pong gusto nyo. Nilingon ni Idam ang asawa niya nakatingin din sa menu. Kahit yung maliit nilang package, I think marami naman na yon para sa ating dalawa. Binili na ni Idam ang gusto ni Carmela. Nagdagdag na lang sila ng ilang dessert at drinks. Pagkatapos ay umuwi na rin. Mauna ka na sa loob.
Kukuha lang muna ako ng lagayan natin, ani ni Idam. Dala-dala ni Idam ang mga binili nila habang nauna namang pumasok sa kwarto si Carmela. Nang mailipat ni Idam sa lagay ng seafood ay pumasok na rin siya sa kwarto. Nasa veranda si Carmela kaya doon na rin nagpunta si Idam. Inilagay ni Idam ang mga pinamili nila sa lamesa. Tuwang-tuwa naman ang kumain si Carmela. Nagsuot pa ng plastic gloves si Idam para ipagbalat ng hipon ang asawa niya. Habang nagbabalat si Idam ng hipon ay nakatitig lang sa asawa niya. Napaka-unusual ng kinikilos ngayon ng asawa niya. "Are you okay?" tanong nito. Tumangon naman si Carmela dahil punong-puno ng pagkain ang bibig niya. "Dahan-dahan lang, baka may biliaukan ka." Nilagay na ni Idam ang mga binalatan niyang hipon sa harap ni Carmela. Mabilis naman yung naubos ni Carmela. Napapangiti na lang at napapailing si Idam. Natutuwa rin siya sa ikinikilos ng asawa niya lalo na't nakikita niyang gustong-gustong kainin ni Carmela ang binili nila. "Marami ka namang nakain kagabi pero bakit bigla kang ginutom ng ganitong oras?" Anas ni Idam. "Hindi ko rin alam, basta nagising na lang ako at nagugutom." "Ayaw mo ba?" Akma sanang susubuan ni Carmela si Idam. Nangilingan siya ni Idam. "I'm still full, love." Napanguso naman si Carmela na tila isang batang nagtatampo dahil hindi napagbigyan sa gusto. Walang nagawa si Idam kundi ang kainin ang sinusubo ni Carmela sa kanya. Pareho na silang kumain dahil ang mga isinusubo ni Carmela kay Idam ay kinakain niya na para maiwasan nilang pag-aaway. Namamangha lang na napapatingin si Idam sa asawa niya dahil naubos nitong mga binili nila. Nagpababa pa ng kinain si Carmela at Idam bago sila pumasok sa loob at tinuloy ang tulog nila. May ngiti sa labi ni Carmela na natulog habang nakayakap sa kanya si Idam. Kinaumagahan nang may sikat na ang araw, nagising si Idam na naririnig niyang pagsusuka. Kinapa niyang asawa niya kung nasa tabi pa niya ito pero nang hindi niya ito maramdaman ay minulat niya ng mga mata niya. Ramdam pa niyang hapdi ng mga mata niya dahil inaantok pa siya. Nang muli niyang marinig ang pagsusuka at ma-realize na wala sa tabi niya si Carmela ay napabalikwas siya. Sakay nahihigaan niya sa kanya tiningnan si Carmela sa CR. Rinig na rinig niya ang pagsusuka nito dahil nakabukas ang pintuan. "Hey, are you okay?" Tanong niya kaagad habang hinahagod ng likod ni Carmela. Yakap-yakap naman ni Carmela ang bowl dahil hinang-hina siya sa bawat pagsusuka niya. Lahat ng kinain niya kanina ay isinuka niya rin. "Hindi ka yata natunawan. Ang dami mo kasing nakain. Kukuha lang ako ng tubig." Iniwan na muna ni Idam ang asawa niya saka siya nanguha ng tubig. Mabuti na lamang at may dinadala silang tubig sa loob ng kwarto nila. Nang makainom si Carmela ay tumayo na siya saka siya naghilamos. Ramdam na ramdam niya ang panghihina niya, pakiramdam niya ay jelly ang mga tuhod niya. Inalalayan ni Idam si Carmela na makaupo sa kama nila. Itinali ni Idam ang mga buhok ng asawa niya dahil pinagpapawisan ni ito kahit na naka-aircon pa sila. "Are you feeling better?" tanong niya. "Kung alam ko lang na ganitong mangyayari, tiniis ko na lang sana yung gutom ko," wika niya. Nanginginig pa ang kalamnan niya dahil isinuka niya yata lahat ng kinain niya. "Magpahinga ka na muna dito, magluluto ako ng soup." Humiga naman muna si Carmela dahil iba talaga ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya ay lalagnatin siya dahil sa sobrang panghihina niya. Nang makalabas si Idam ng kwarto ay muling natulog si Carmela. "Hi twins, good morning." Nakangiting bati ni Idam sa mga anak niyang nagagatas na sa kusina. "Good morning, Daddy." Sabay namang sagot ng kambal, nilibot ni Santino ang mga mata niya. Hinahanap ang kanyang ina pero hindi niya ito makita. "Where is Mommy po, Daddy?" Hindi niya na mapigilan tanong dahil madalas namang sabay bumaba ng kwarto si Idam at Carmela. "Nasa kwarto pa, baby." "Is she not feeling well po?" Inosente naman tanong ni Sabrina. Ginulo ni Idam ang buhok ng mga anak niya sa kanyang nginitian ng mga ito. "Kailangan lang magpahinga ni Mommy dahil pagod siya, okay? Let's give her time to rest." "Can we?" Sabay namang tumango ang kambal. Hinalikan ni Idam ang mga anak niya bago niya sinimulang magluto ng soup para kay Carmela nang sa ganon ay mainitan ang sikmura nito dahil siguradong hindi lang ito natunawan kanina sa sobrang dami niyang nakain. "Good morning sa mga mababait kong apo." Malakas na saad ni Maria na makarating siya. Nasanay na silang makita si Maria sa mansyon kahit na maaga pa lang. Nawiwili kasi ito sa mga bata. "Good morning po, Mamila." Magalang na bati ni Sabrina. Bumaba ng upuan ng kambal para magmano kay Maria. Nakikinig lang naman si Idam sa kanila habang nagluluto siya.
Where is Carmela? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Tanong ni Maria sa anak niya nang hindi niya makita ang daughter-in-law niya. Nagpapahinga lang, Mom. Alam mo naman ang mga nangyayari sa kanya, sagot ni Idam. Take care of your wife. Ikaw ang pinakakailangan niya ngayon, lalo na sa mga pwede pa niyang malaman na ginawa ng bitch niyang stepmom. Ilang taon din palang walang naniwala sa kanya dahil sa pinalabas ng buwisit na babaeng yun na nagha-hallucinations lang si Carmela. I can't believe na pinaniwalaan ni Marvin ang kabit niyang yon. Naiiling na saad ni Maria. Hindi pa rin malis ang inis niya kay Shawnee. Don't worry, Mom. She's my wife, so I will take care of her. Ngumiti naman si Maria. She's proud of herself dahil nakapagpalaki siya ng anak na maalaga at marunong sa responsibilidad. Nang makapagluto si Idam ay naghain na siya ng mga pagkain para hatiran na lang si Carmela sa kwarto. Pagdating niya sa kwarto ay naabutan niyang mahimbing ang tulog ng asawa niya. Siguro nag-iisip na naman lamang si Carmela kaya napapagod ang isip nito. Kapag napagod ang isip, pati ang katawan ay nadadamay. Ibinaba ni Idam ang mga pagkain sa lamesa. Sa kanyang ginising si Carmela, bahagya niya tinapik ito sa binti. Hinalikan pa niya sa labi at noo ito, kaya iminulat na ni Carmela ang mga mata niya. Food is ready. Dinala ko na dito para hindi ka na bumaba. Huwag ka na munang umalis ng bahay. You need to rest para may lakas ka pa sa mga susunod na araw. Dapat ay present ka sa korte kapag nahatulan na si Shawnee. Bumangon na si Carmela, inalalay naman siya ni Idam. Nahihilo pa rin si Carmela at nanlalambot pa ang katawan niya. Tinignan niyang mga inihanda ni Idam na pagkain para sa kanya. Masasarap naman ang mga yun pero tila ba wala siyang gana. Lalo na't kakasuka niya lang lahat ng mga kinain niya kanina. Kumakalam naman ng tiyan niya sa gutom, kaya sinubukan pa rin niyang kumain. Mag-soup ka para mainitan ang sikmura mo. Binigyan ni Idam ng soup si Carmela. Ininom naman yun ni Carmela at kahit paano ay gumaan ang pakiramdam niya. Muli siyang kumain pero tila ba hindi niya nalalasa ng mga pagkain. Hindi mo ba gusto? Hindi ba masarap? Tanong ni Idam. Tikman mo nga, para kasing walang lasa. Nahihiya man si Carmelang sabihin yon, pero wala talaga siyang lasa. Masarap naman magluto si Idam kaya paano walang lasang niluto nito ngayon? Napakunot ang noo ni Idam dahil tinikman niya naman ang mga niluto niya kanina. Nanguha siya ng kutsara at tinikman ang mga niluto niya. Nilasahan niya yon sa kanya tinignan si Carmela. For me, may lasa naman. Ano bang lasa sa'yo? Matabang. Parang kumakain ako ng nilagang gulay at karne, sagot niya. Naipilig ni Idam ang ulo niya. Paano walang lasa sa panlasa ni Carmela ang mga niluto niya? Alam niya namang gustong-gusto ni Carmela ang mga luto niya. Sige, ipapakuha na lang kita ng ibang pagkain. May mga niluto naman doon ng mga katulong. Aniya sa ibinalik sa tray ang mga niluto niya. Bigla namang nag-guilty si Carmela dahil alam niya namang masarap talaga magluto ang asawa niya. Nang makita ni Maria na ibinaba ni Idam ang mga dinalang pagkain ay tinanong niya ito. Is she done eating? Tanong niya dito. Can you taste it? Nang sabi ni Carmela wala raw lasa. Tinikman naman ni Maria ang niluto ng anak niya at masarap yon. Paano walang lasa? It's delicious, sagot ng kanyang ina. Yun nga pinagtataka ko, Mom. Carmela said na parang wala raw siyang kinakain nilagang walang lasa. Papalitan ko na lang siguro. Tell her to visit an OB. Baka buntis. Casual na saad ni Maria na para bang sigurado siya sa sinabi niya. Bahagya namang nagulat si Idam. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Is he excited or he's afraid? He don't know. Simula nang sabihin ni Maria na kailangan bumisita ni Carmela ng OB ay palagi na nakamasid at nakabantay si Idam sa bawat kilos ng asawa niya. Napapansin niyang napaparami palagi ang kain ng asawa niya. Nag-research na rin siya ng mga posibleng sintomas ng buntis para maintindihan niya ang asawa niya. Hindi pa naman nagiging mainitin ang ulo niya. Usal ni Idam, ang dapat na nasa isip niya lang ay naisatinig niya kaya napatingin sa kanya si Carmela. Sino? Tanong ni Carmela kaya tila nabalik sa wisyo si Idam. Iniisip kung nasabi niya ba ang iniisip niya. Ha? Gulat din tanong nito. Sinong hindi pa nagiging mainitin ang ulo? Inosenteng tanong ni Carmela habang kumakain ng avocado na may gatas. Kailan ka huling nagkaroon ng menstruation? Hindi na mapigil ang tanong ni Idam. Napaisip naman si Carmela, inalala niya kung kailan ba yung huli pero hindi niya maalala. Matatapos ng buwan ngayon pero wala akong matandaang nagkaroon ako, aniya sa isip niya.
Iniisip niya kung anong date ang datnan niya siya noong nakaraang buwan pa. Bakit mo naitanong? Kunot noong tanong ni Carmela. Sa sobrang busy at dami niyang iniisip, hindi niya na naisip ang tungkol sa bagay na yon. Maybe you need to visit an OB. Sasamahan kita. Malambing na sagot ni Adam. Napalunok naman si Carmela. Alam niya na kung anong posibleng iniisip ni Adam ngayon. Are they going to have their third baby? Napatikim si Carmela, napatingin siya sa kinakain niya at para bang nawalan siya ng lasa. Hindi niya napansin ang kakaibang nangyayari sa kanya. Bakit si Adam pang unang makakapansin nun? Tapusin mo na lang munang pagkain mo. Pagkatapos ay magpapacheck up ka. Gusto ko lang malaman kung okay lang ang tiyan mo. Baka kasi hindi ka pa natutunawan hanggang ngayon. Dagdag pa ni Adam, naalala naman ni Carmela noong magutom siya ng madaling araw at sumuka rin pagsapit ng liwanag. Muli siya napalunok at naipilig ang ulo niya sa mga sintomas na meron siya. Posibleng ang buntis siya. Napabuntong hininga na lang siya. Is she really ready to have another kid? Hey, what's wrong? Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Adam. Ilang araw mo nang iniisip na posibleng buntis ako. Medyo seryoso niyang tanong. Napatitig naman si Adam sa biglang pagbabago ng mood ng asawa niya. Is she not happy for possible having another baby? Noong isang araw lang, noong sinabi mong walang lasa yung luto ko kahit na meron. Tila batang sagot ni Adam, iniwas ni Carmela ang paningin niya saka siya natahimik. Hindi ka ba masaya? Hindi naman tayo sigurado kung ano talagang nararamdaman mo. Malay natin, baka false alarm lang or you're just eating too much because of stress. At sobrang pag-iisip. Magpapacheck up ka lang, baka hindi ka pa rin natutunawan. Tinitigan ni Carmela ang asawa niya. Posible bang iniisip ni Adam na baka ayaw ni Carmela na mabuntis ulit dahil sa reaksyon nito? Hindi naman sa ayaw kung posibleng buntis nga ako but this is not the right time. Hindi pa tapos ang hatol ng korte kay Tita Shoni. Stress pa ako sa maraming bagay at ayaw ko madamay ang baby ko. Paano kung abutin ng isang taon o ilang taon pa bago ibigay ng korte ang hustisya na gusto natin? Alam mo naman kung gaano kabulok ang law system ng bansa natin. Hinawakan ni Adam ang kamay ng asawa niya at hinaplos yun. Hindi aabutin yun ng isang taon, I promise you that. Kung kailangan kong pigain ng mga judge para bilisan nilang pag-review sa kaso ng stepmom mo, gagawin ko. Hindi na muna ako magpapacheck up baka kapag nakumpirma ko ng buntis nga ako, ay baka lalo kong ma-stress kapag inisip ko may batang nasa sinapupunan kong nasasaktan at nahihirapan dahil hindi ako mentally stable. Madalas ka namang gumamit ng proteksyon kaya baka stress eating lang ang nangyari sa akin. Nangyari na sa akin to before. Kain ako ng kain pagkatapos ay susuka ko rin so don't worry. If you want a baby again, I am willing to give you that but not now. I'm sorry. Pagpaprangka ni Carmela. Naintindihan naman yun ni Adam. Ayaw niyang pilitin si Carmela sa bagay na ayaw niyang gawin. Don't worry, I understand. Just don't think too much. They don't deserve for you to think them. Tipid na lang nang umiti si Carmela saka siya tumango. Hindi na pinilit ni Adam na magpa-check up si Carmela dahil ito naman ang kagustuhan nito. Lumipas pang mga araw, walang nagawa si Shoni kung hindi ang harapin ang mga isinampang kaso sa kanya. Sa dami na nagsampa ng kaso sa kanya at hinaharap niyang kaso, hindi niya na yun maproseso sa isip niya. Tulala na lang siyang nakatingin sa kawalan at tila ba tatanggapin na lang kung anong hatol sa kanya na makita niyang doktor na binayaran niya noon para patayin si Trina gamit ang gamot na hilaw na lang siyang natawa. Talagang inipon nila ang ebidensya laban sa kanya, maging ang mga accomplish ni Shoni sa mga ginawa niyang krimen ay maipapakulong din. Natutup na lang ni Sofia ang labi niya dahil hindi siya makapaniwala na maraming nagawang krimen ang kanyang ina. Lahat ba ng ito ay nang dahil sa kanya? Ginawa ba ito ng kanyang ina para bigyan siya ng magandang buhay at kompletong pamilya? Nang matapos ang hearing ay nauna nang lumabas si Sofia, tulala siyang naglalakad palabas. Mabagal lang ang bawat hakbang niya, hindi niya naman namamalayan na nakasunod sa kanya si Omar. Nakabulsang mga kamay ni Omar habang sinusundan niya si Sofia. Naawa siya dito dahil alam niyang magiging mag-isa na lang si Sofia. Nang maramdaman naman ni Sofia na kanina pang may nakasunod sa kanya, ay huminto siya sa paglalakad pero hindi niya hinarap kung sinong taong nasa likod niya. May kailangan ka ba? Walang emosyon niyang tanong, napatigil na rin sa paglalakad si Omar. Gusto mo ba nang makakasama? Tanong ni Omar. Hilaw namang natawa si Sofia na makilala niyang boses ni Omar.
Hindi ko kailangan, pero alam mo ba kung anong pinagsisisihan ko? Yun ay ang inagaw kita kay Carmela. Siguro kung hindi lang ako naghangad ng meron si Carmela, baka buhay ko ang maayos, maganda at tahimik ngayon. Hindi sana nagiganti sa akin si Carmela. Hindi niya sana inagaw sa akin si Idam. Ako sana pinakasalan ni Idam ngayon at si Idam sanang nasa tabi ko. At palagi kong kasama. Kung naging loyal ka lang din sana kay Carmela, kung hindi mo sana ako pinatulan, maayos sana ang buhay ko. Bakit bang rupok mo? May diing saad ni Sofia. You're blaming me? Hindi makapaniwalang tanong ni Omar dahil pareho naman silang ginusto ang mga nangyari sa kanila noon. Si Sofia ang nangakit sa kanya at unang nagpakita ng motibo. He's just a boy and weak. Of course I am. Sa'yo nagsimula ang lahat. Kung ikaw ang napakasalan ni Carmela, wala sanang dahilan para magkakilala si Idam at Carmela. Hindi sana sila ikinasal. Ikaw ang pinaka-worst na nangyari sa buhay ko, Omar. Napapailing na lang si Omar. Bakit kasalanan niya? Don't blame me. Kung meron ka mang sisihin, yun ay ang sarili mo. Ikaw ang unang lumapit sa akin. Ikaw ang naghubad sa harap ko. Si Carmela yung babaeng deserve irespeto at ang tanga ko lang dahil hawak ko na binitawan ko pa. At ipinagpalit lang sa babaeng katulad mo. Pagpaprangka ni Omar. Lumapit siyang may maayos na hangarin. Gusto niyang samahan si Sofia dahil naawa siya dito pero dahil masyadong matalim ang dila ni Sofia. She deserve to be alone. Ano nga kayang kalagayan ni Carmela? Bakit tila may pagbabago sa kanyang nararamdaman? Buntis na kaya si Carmela? At saan ngayon pupulutin si Sofia? Ngayong mag-isa na lamang ang dalaga. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.